So, ito yung sunod, mga kababayan. So, ano yung sunod, Kent? Eto na nga, mga kababayan. Ito na nga sinasabi ko. Alam nyo, speaking of ICC, si Bato de la Rosa, mga kababayan, ay pinaringgan ni Vice. No? Binanatan ni Vice, mga kababayan. Kasi alam nyo kung bakit? Nanggigigil si Vice. Bakit? Mga kababayan, tutuusin na, bibiruin ninyo, sa isang buwan, 1 million ang sinasahod ng staff ni Bato. Tapos kay Bato, nasa mga 200 to 300K sa isang buwan. So, million po ang sinasahod sa kanila na wala naman silang ginagawa. Kaya mga kababayan, si Vice Ganda may parinig. Pakinggan ninyo ha, mga kababayan. Pilipinas, ang dami nagtrabaho, pero hindi sumusweldo ng sapat. Merong hindi pumapasok, pero ang laki ng sweldo. Tapos wala tayong magagawa. Imagine mo yung mamamayang Pilipino nagtrabaho ng 8 hours, nag-jeep, nag-LRT, pinaybay ang tanghali, ang araw, hindi nakakain, minimum. Pero hindi pumapasok, 100,000 ang sweldo. Tama ko lang ba? It's just not fair. And that's so alarming. Sa Pilipinas, ang dami nagtrabaho, pero hindi sumusweldo ng sapat. Merong hindi pumapasok, pero ang laki ng sweldo. Yan. Tapos wala tayong magagawa. Imagine mo yung mamamayang Pilipino nagtrabaho ng 8 hours, nag-jeep, nag-LRT, pinaybay ang tanghali, ang araw, hindi nakakain, minimum. Pero hindi pumapasok, 100,000 ang sweldo. Tama ko lang ba? It's just not fair. And that's so alarming. Sa Pilipinas, ang dami nagtrabaho. Narinig nyo mga kababayan. Narinig nyo yung banat ni Vice Ganda kay Bato. Diba? It's so alarming and it's not fair. Sabi nga ni Vice, yung mga Pilipino nagtatrabaho 8 oras, nakatayo, lalong-lalo na kung crew ka sa fast food. Alam ko kasi nagtrabaho din ako sa fast food, pagod. Kung nasa SM ka naman or nasa mall, nakatayo ka. Malamig nga pero nagkaroon ka naman ng biri-biri kahit hindi ka buntis. Tapos yung sahod mo hindi sapat. Kung naalala nyo nga sa mga tinanong nga ni Senator Risa Hontiveros, no, sa mga manggagawa, sabi niya, magkano ba ang sinasahod ng mga manggagawa ngayon? 650 po. Paano kung may anak? Hindi po talaga sapat ang sahod. Pero unfair po kay Bato de la Rosa na sumasahod po ng daan-daan libo sa isang buwan, hindi naman nagtatrabaho. At saka mga kababayan, according din sa pag-research ko, dito sa mga staff ni Bato na halos buong angkan lang naman niya, no, staff ni Bato na halos buong angkan, no, puro kamag-anak niya lahat, ay sumasahod po sila ng 1,519 kada buwan ang sahod ng mga staff ni Bato na, ito po, basahin ko ha, name of relatives na staff ni Bato. Marian Cristel de la Rosa, anak niya, Chief of Staff. No? Muna Lisa de la Rosa, daughter, Director, second Director, staff ni Bato yan. Rovian D. Garcia, kapatid ni Bato. Supervising Political, Jessica May de la Rosa, nice. Supervising Legislative Staff Officer the third officer. Pamangkin niya yon. Ito pa. Juan C.D. de la Rosa, pamangkin ulit. Supervising Legislative Staff Officer 3, SG-25. Diba? Chief of Staff, Security Guard 30. Director, Security Guard 26. Tapos ito pa ang sunod mga kababayan. John Kerwin D. Garcia, pamangkin. Political Assistant, Officer 3. Jose Erwin Garcia, brother-in-law, Supervising Legislative Staff. Ronald Diambao, brother-in-law, Political Affairs Officers. And kay Rebecca Comendante, sister-in-law, Political Affairs Officer 3rd. And kay Jennifer Comendante, sister-in-law, Political Affairs Officer 3rd. So, mga kababayan, yan po lahat ng mga staff ni Bato ay puro niya angkan, puro niya kamag-anak. Na sumasahod sila, mga kababayan,
Sumasahod sila na wala namang ginagawa. Bakit? Sa opisina ba ni Bato, may programa ba sila? Wala. Kasi bakit? Wala naman si Bato. Yes po, live po ito, Ma'am Rosalinda Vlog. Biruin nyo, lahat ng staff niya, De La Rosa Cristel, anak, Mona Lisa, Rosa Gino, anak, ito pa, Rodi Andy Garcia, kapatid, Jessica De La Rosa, pamangkin, Juan De La Rosa, pamangkin, Kerwin De Garcia, nephew, and kay Erwin Garcia, brother-in-law, Ronald Diambao, brother-in-law, Rebecca Comendante, sister-in-law, Jennifer Comendante, sister-in-law. So lahat po mga kababayan, sumasahod po ng 905,519 every month. Yang lahat ng staff na yan. So kulang-kulang 1,000,000. Diba? Tapos magkano kay Bato? 300K. O di may 1.2 million po silang kinukuhang sahod sa isang buwan, wala namang ginagawa. Kaya nga sabi ni Vice Ganda, it is not fair. Nakaka-alarming or alarming ito. It is not fair na tayong mga Pilipino nagtatrabaho ang sahod minimum wage. 8 hours kang nagjo-duty, hindi kasya ang sinasahod, pero yung iba dyan, sumasahod ng daan-daan libo, milyon ang sinasahod, wala namang ginagawa. Diba? Kaya yun po yun. Sana tagalon na mga tanggalon, mga senator. Di ba? O, kulang na nga lang gawin mo dyan mga kababayan ang pangalan ng ni Bato office Angkan office. Ang kapal ni Bato, lumabas ka na. Di ba, Ma'am Lilia Yuto? Kaya nga si Vice Ganda hindi makatiis, binira si Bato. Bakit? Ang kapal ng mukha. Unfair. Diba? Taong bayan din nagpasahod. Yes, galing yan sa tax natin, mga kababayan. Galing yan sa pera ng taong bayan, sa tax natin yan. Kami nagtrabaho, pero hindi sumusweldo ng sapat. Merong hindi pumapasok, pero ang laki ng sweldo. Tapos wala tayong magagawa. Imagine mo yung mamamayang Pilipino nagtrabaho ng 8 hours, nag-jeep, nag-LRT, pinaybay ang tanghali, ang araw, hindi nakakain, minimum. Pero hindi pumapasok na ang libo ang sweldo. Tama po naman pa. It's just not fair. And this so alarming. Ang sakit sa Pilipinas, ang daming nagtrabaho, pero hindi sumusweldo ng sapat. Merong hindi pumapasok, pero ang laki ng sweldo. Tapos wala tayong magagawa. Imagine mo yung mamamayang Pilipino nagtrabaho ng 8 hours, nag-jeep, nag-LRT, pinaybay ang tanghali, ang araw, hindi nakakain. Sabi ni Ma'am Ashley Kit, akala ko ba Kent itinigil na ang kanyang sahod? Hindi pa nga yata sure yun, Ma'am na natigil. Wala pang kasiguraduhan kung natigil yung sahod niya. Kasi di ba may nag-file, mga kababayan, may nag-file ng ethics complaint laban kay Bato. Ending, sabi naman ni GB Hercito, si GB Hercito kasi ang committee chairperson dyan sa ethics complaint, wala daw rules. Wala daw rules ang Senado na kapag meron kayong isang katrabahong senador na hindi pumapasok ay i-awol or tanggalan ng sahod. Wala daw ganung rules. So sa madaling salita, kaya sabi ni Vice, wala tayong magawa. 'Di ba? Ay, Diyos ko. Ken, si Sangkay Janjan ba, BBM vlogger ba yon? Oo, BBM vlogger po siya. Yun nga lang mga kababayan, ipaliwanag ko sa inyo, sa mga hindi nakagets kay Sangkay Janjan, yung kanya kasi mga thumbnail, mga clickbait yan. Kaya kadalasan makita nyo, ala, lagot na, ito na, wala nang kawala si Sara, magagalit mga DDS dito. Kaya kadalasan sa mga thumbnail niya. Tayo kasi yung thumbnail natin, kung ano yung mangyayari, yun yung nilalagay ko. Halimbawa, Vice Ganda, binanatan si Bato, unfair daw sa mga Pilipinong nagtatrabahong 8 hours, tapos ang sahod minimum lang. Samantalang siya hindi nagtatrabaho, daan-daan libo. Diba? Nakakahiya. So, ganun yun mga kababayan.
Kita nyo naman yung mga thumbnail ko, di ba? Oh. Yung iba kasi ng mga vloggers, depende sa diskarte yan. Di ba? May nilalagay dyan, naku! Hala! Lagot! Patay ka diha! O, diba? Patay, yari. Naku, mga DDS, ayun, patay. O, ayun, umiska po na. Di ba? May ganyan. Lagot ka. Bilang na lang ang araw mo. Diba? Kaya ganyan, di ba, mga kababayan? Naku, naloko na. Oo, nagsabunutan na ang dalawa. Laka, naloko na. Puhulihin na. Naloko na habang buhay sa loob ng kulungan. Isang DDS vlogger, naloko na. Naiskapo. Diba? Ganong-ganong title, mga kababayan. Ako naman kasi, lagay ko dito title, delikado daw, SP Soto, delikadong palitan ni Cayetano, may niluluto daw ko dito sa Senado para hindi ma-impeach si Sara. Ganyan, alam nyo na, at least pagpanood din nyo, ayun nga, di ba? Paldo talaga si Bato kahit di magtrabaho. Di ba? Mamaslikit. Bato, paldo kahit di magtrabaho. Vice ganda. Bumira. May ganyan. Vice ganda, binira si Bato. Bakit? Paldo. Unfair. Yeah.